Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Evelyn Lumabi mula sa RMFB and CRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa pagpapalakas ng kahandaan, kasanayan particular na sa mga police operation, sumailalim ang Cebu City Police Office sa isinagawang proficiency firing sa Cebu City. Ibabalita yan ni Patrolwoman Flora May Azares. Formal na inilunsad ng Cebu City Police Office ang Proficiency Firing Program sa pangunguna ni City Director Police Colonel George B. Ilanan sa CCPO Firing Range sa Camp Sotero, Cabahog, Cebu City noong Hunyo 2 taong kasalukuyan. Dinaluhan ang programa ng mga opisyal at tauhan ng CCPO kasama ang mga kinatawan ng Cebu City Peace and Order Council na sina Konsehal Paul Labra at Arnel Tansingco. Binigyang diin sa aktibidad ang kahalagahan ng patuloy na pagsasanay upang mapanatili ang disiplina, katumpakan at responsableng paggamit ng armas. Matapos ang seremonya, isinagawa ang mga natatakdang firing exercises sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa ng mga range officers at safety personnel. Tiniyak din ang mahigpit na pagsunod sa mga itinakdang safety protocols at standard operating procedures upang mapanatili ang kaligtasan ng lahat ng kalahok. Ayon sa CCPO, mahalaga ang programa sa pagpapalakas ng kahandaan, kumpiyansa at profesionalismo ng mga pulis sa pagtugon sa mga insidente at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa Cebu City sa ilalim ng adhikain ng Philippine National Police, Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Cebu City Police Office, ako inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat, nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Arestado ang isang 24 anyos na lalaki matapos mahuli sa buy-bus operation ng operatiba ng Valencia City PNP. Mahigit ang 34,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu, kumpiskado. Magbabalita dyan si Police Corporal Michelle Abatayo. Arestado ang isang 24 anyos na lalaki matapos maaktuhan sa isinagawang buy-bus operation ng mga otoridad sa Purok 2, Barangay Lombo, Valencia City, madaling araw ng Mayo at 31 taong kasalukuyan. Kinilala ng pulisya ang sospek sa alias na Roger, isang empleyado sa isang parmasya at residente ng Valencia City. Pinangunahan ng City Drug Enforcement Unit ng Valencia City Police Station ang operasyon sa ilalim ni Police Lieutenant Christopher R. Ibanez, katuwang ang 2nd PMFC Bukidnon, RPDU 10, 1003rd Maneuver Company ng RMFB 10, City Anti-Drug Special Unit Team at Bukidnon Provincial Intelligence Unit sa koordinasyon ng PDEA.
Nakumpiska mula sa sospek ang 4 na sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 5.3 grams at tinatayang standard drug price na 36,040 pesos. Na-recover din sa operasyon ang buy bust money, isang plastic container na hinihinalang lalagyan ng illegal na droga at isang cellular phone. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Valencia City Police Station ang sospek habang hinahanda ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Police Regional Office 10, Bukidnon Police Provincial Office, ako ang iyong PNN correspondent, Police Corporal Michelle Gulay Abatayo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Abatayo. Bagong pampublikong comfort room, hatid ng mga miyembro ng Revitalized Police sa barangay ng Catanduanes 2nd Provincial Mobile Force Company, kung saan pinasinayaan ni Provincial Director ng Catanduanes PPO, Police Colonel Virgilio Buena. Ang magandang balita ay hatid ni Police Master Sergeant Shali Marie Melendez. Formal nang isinagawa ang blessing at turnover ng bagong tayong public comfort room sa City Lusong, Barangay Maysuram, Karamuran, Catanduanes. Isa ito sa mga naging proyekto ng Revitalized Police sa barangay ng Catanduanes 2nd Provincial Mobile Force Company sa lugar na naisakatuparan sa pamamagitan ng matibay na pakikipagtulungan ng RPSB team sa lokal na pamahalaan ng Karamuran, Barangay Maysuram at mga pribadong sektor. Pinangunahan ni Reverend Father Jomar Tartaco ng nasabing blessing habang naging panauhing pandangal si Catanduanes Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Virgilio Arbuena, kung saan naging saksi din ang iba pang personalidad at mga residente ng barangay. Nagpasalamat naman ang konseho ng barangay, mga kabataan at residente sa mga tulong at mga naging proyekto ng RPSB Maysuram. Buong puso po ako nagpapasalamat sa RPSB Team Maysuram sa napakalaki po ng pagkakaiba ng mayroong RPSB team sa isang barangay. Kasi po, natutulungan kami at napupunaan po ang aming mga pangangailangan. Pagkakulangan sa barangay at higit sa lahat, madaling ilapit sa amin ang mga serbisyo publiko. Sa aming mga minamahal na RPSB Maysuram, lubos po kami nagpapasalamat ng mga kabataan sa inyong walang sawang suporta at serbisyo sa aming barangay. Ang inyong dedikasyon sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan ay tunay na kahanga-hanga. Salamat sa inyong pagtulong sa mga proyekto, pagresolba ng mga problema, at pagbigay ng seguridad sa aming mga pamilya at pagiging aktibo sa lahat ng oras. Ang inyong pagmamahal sa aming barangay ay hindi matatawaran. Maraming salamat po. Namati namo na ang gobyerno adyan masanaparan. Handang magtabang sa amo, mas na kaipuhan namo. RPSB Maysuram, salamat po. Ang inisyatibo ay direktong tugon ng RPSB team sa isa sa mga pangunahing suliranin na inihayag ng mga residente noong isinagawa ang Needs Assessment Survey. Bukod sa pagbibigay ng mga halagang akses sa sanitasyon at kalinisan, layunin ng bagong pasilidad na iangat ang pangkalahatang kapakanan ng komunidad na maghahatid ng mas malusog, mas ligtas at mas marangal na pamumuhay para sa mga residente ng Barangay Maysuram. Mula dito sa Catanduanes PPO, ako po si Police Master Sergeant Shali Melendez, nag-uulat para sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Police Master Sergeant Melendez. Mahigit 600,000 halaga ng marijuana ang sinunog ng mga otoridad sa Kibungang, Benguet sa isinagawang anti-illegal drug operation. Police Staff Sergeant Jenwin Bulingan magbabalita. Mahigit 651,600 pisong halaga ng pinatuyong marijuana sinunog sa Kibungan, Benguet. Diskubre at agad na sinira ng mga otoridad ang tinatayang mahigit 5 kilo ng pinatuyong marijuana stocks na may footing tops na may kabuoang standard drug price na 651,600 piso sa isang marijuana eradication operation sa Sitio Tableo, Barangay Bado,
Kibungan, Benguet noong Hunyo 1 taong kasalukuyan. Nagawa ang operasyon mula alas 6 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon sa pangunguna ng Kibungan Municipal Police Station. Katuwang ang iba't ibang unit ng kapulisan at mga ahensyang nagpapatupad ng batas laban sa iligal na droga. Ang operasyon ay sinagawa sa bisa ng PDEA Certificate of Coordination bilang bahagi ng kumpanyang Oplan Ultimate Grass Cutter ng Benguet Police Provincial Office sa iligal na pagtatanim at pagproseso ng marijuana. Ayon sa ulat, natagpuan ang pinatuyong marijuana sa loob ng isang communal forest sa naturang lugar. Matapos itong maayos na maidokumento, agad na sinunog ng mga operatiba ang mga nakumpiskang marijuana sa mismong lugar ng operasyon. Kumuha rin ang mga otoridad ng sapat na sample na isusumite sa Regional Forensic Unit, Cordillera Administrative Region para sa kaukulang qualitative examination. Patuloy naman ang pinaigting na kampanya ng mga otoridad laban sa iligal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa mga komunidad sa lalawigan ng Benguet. Mula dito sa La Trinidad, Benguet, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Genuine Bulingan, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Police Staff Sergeant Bulingan. Sa patuloy na kampanya ng Philippine National Police, sinalakay ang isang drug den ng pinagsanib pwersa ng Camarines Sur PNP at Philippine Drug Enforcement Agency, kung saan naaresto ang 4 na drug suspect at nakumpiska ang 156,000 halaga ng hinihinalang shabu matapos ang bypass operation sa Magaraw, Camarines Sur. Nakatutok dyan si Police Master Sergeant Leia T. Carrascal. Joint operation ng Kaugma Caps at PDEA sa Magaraw nagresulta sa pagbuwag ng drug den. 4 na pusher arestado, 156,000 piso na halaga ng shabu nasamsam. Mas pinaigting ng Kaugma Caps ang kampanya kontra iligal na droga matapos mabuwag ang hinihinalang drug den at maaresto ang 4 na drug personalities sa sinagawang bypass operation bandang alas 4:30 ng hapon noong Mayo 27, 2026 sa Zone 5, Barangay San Pantaleon, Magaraw, Camarines Sur. Kinilala ang mga sospek na sina alias Mike, Marwi, Chris, Jeff na mga pawang residente ng Magaraw, Camarines Sur. Pinagsamang puwersa ng Magaraw Municipal Police Station, PDEA Provincial Unit Camarines Sur at Camarines Sur MARPSTA ang nagsagawa ng operasyon na nagresulta sa pagkasamsam ng isang sachet ng hinihinalang shabu na ginamit sa bypass kapalit ng 17,000 piso na mark money. Sa follow-up search, nadagdagan pa ang 14 na sachet ng hinihinalang shabu ang nakumpiska na may kabuang tinatayang timbang na 23 gramo at standard drug price na 156,000 at 400 piso. Isinagawa ang inventory at dokumentasyon sa mismong lugar ng operasyon sa presensya ng mga suspect at insulating witnesses at fully recorded gamit ng body-worn camera na ipabatid sa mga naaresto ang kanilang mga karapatan sa ilalim ng saligang batas at kasalukuyang nasa kustodiya ng PDEA Camarines Sur para sa kaukulang disposisyon habang isinasa ilalim sa chemical examination ang mga nakumpiskang ebidensya. Ayon kay Police Colonel Virgilio O. Olalia Jr., Provincial Director ng Camarines Sur Police Provincial Office, nananatiling buo ang determinasyon ng kapulisan sa pagtugi sa mga sangkot sa iligal na droga sa lalawigan. Aniya, patuloy ang mas pinaigting na operasyon at koordinasyon ng mga law enforcement agencies upang mapanatili ang kaligtasan ng komunidad. Patuloy namang isinusulong ng bagong PNP ang pinaigting na kampanya kontra iligal na droga bilang bahagi ng advokasya para sa isang ligtas, maayos at disiplinadong pamayanan. Mula dito sa Camarines Sur Police Provincial Office, ako po si Police Master Sergeant Leia T. Carrascal, nag-uulat sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat Police Master Sergeant Carrascal. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Bago tayo magtapos, muling pinaalalahanan ng Philippine National Police at Department of the Interior and Local Government ang publiko na sumunod sa mga umiiral na lokal na ordinansa sa ilalim ng ipinatutupad na Safer Cities Initiative
upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at kaligtasan sa mga komunidad. Samantala, hinihikayat rin ng publiko na maging mapagmatsyag at agad na iulat sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Evelyn Lumabi mula sa RMFB and CRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.